Samantala po, Malacanang muling iginiit na para sa AFP modernization ang balak na pagbili ng Pilipinas ng F-16 fighter jets mula sa Estados Unidos. Mga piloto ng Philippine Air Force nagkaroon naman ng pagkakataon na magkaroon ng personal na karanasan sa naturang fighter jets sa pamamagitan ng nagpapatuloy na Cope Thunder Exercises 2025. Si Patrick De Jesus sa sentro ng balita. 2 linggong magsasanay ang Philippine Air Force at US Pacific Air Forces sa ilalim ng Cope Thunder Exercises 2025 na nagsimula kahapon sa Clark Air Base, Pampanga at nakatuon sa Air Maneuver and Tactics. Dito ay lumipad ang F-16 fighter jet ng Estados Unidos na ipinadala para sa pagsasanay. Kabilang sa mga lalahok sa Cope Thunder Exercises ngayong taon, itong F-16 multi-role fighter aircraft ng Amerika. Noong nakaraang linggo lamang ay napaulat yung pag-aproba ng US State Department sa posibleng pagbenta nito sa Pilipinas bilang bahagi ng multi-role fighter jet o MRF acquisition program para sa Philippine Air Force. Ayon sa US Defense Security and Cooperation Agency, nagkakahalaga ng $5.5 billion ang 20 bagong F-16 jets at iba pang kinakailangang kagamitan. Wala pang opisyal na desisyon o kumpirmasyon kung ito ang bibilhin. Pero para sa mga piloto ng PAF, magandang pagkakataon ang mga pagsasanay gaya ng Cope Thunder para maging pamilyar sa mas modernong fighter jets. We are not comparing aircraft versus aircraft here. So we will validate our tactics, again, our tactics, techniques, and procedures on how we operate. This is in preparation for us in the future in acquiring multi-role fighter aircraft, much capable multi-role fighter. Muli ring lumipad ang FA-50 fighter jet ng PAF na 3 linggong isinailalim sa grounded status matapos mag-crash ang isa sa mga ito sa isang military operation sa Bukidnon noong nakaraang buwan at ikinasawi ng 2 piloto. Our FA-50 fleets have been inspected very well. It went through a very thorough inspection and we have proven them airworthy. 700 miyembro ng PAF ang kalahok kung saan bukod sa FA-50 ay kasama ring gagamitin ang kanilang Super Tucano at Black Hawk helicopters. Sa panig naman ng US Air Force ay mayroon 200 tauhan. Ilan sa kanila ay nag-homecoming dahil may dugong Pinoy. Isang malaking karangalan po talaga na nabigyan kami pagkakataon, makabalik sa bayan na kinalakihan namin tapos mag-serve, sa capacity na to. As far as further strengthening the interoperability, tapos yun nga po, yung mapalakas o mapatibay po natin yung samahan ng US and ng Philippines na naitaguyod na po dati pa. Sa unang pagkakataon ay magkakaroon ng international observers ang Cope Thunder Exercises mula sa mga Air Force ng Malaysia, Thailand, Japan at Indonesia. Sa harap naman ng pagpapaigting sa ating kakayahang pangdepensa, tiniyak ng Malacanang ang suporta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa AFP Modernization Program. At ngayon po ay gusto po nila makompleto itong AFP Horizon 3. At depende po yan, of course, sa budget po natin, kung ito din po naman ay maaayunan ng Kongreso. At gagawin po lahat ng paraan, pagkakataon, lahat ng kakayanin, kung may mga budget po tayong kakailanganin, yan po ay gagawin ng ating Pangulo. Muli ring iginiit ng pamahalaan na ang mga hakbang na ito ay hindi laban sa partikular na bansa, kundi bahagi lamang ng pagpapabuti ng ating depensa. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.